habang palapit ng palapit ang 2028 at hindi natitibag si VP Sara, palakas ng palakas ang impluwensya niya sa taong bayan. Melvin Matibag nangatog na kay Attorney Sheila Sison. Atrasado na po sa pagiging witness niya dyan sa impeachment trial. Humingi po sa prosekusyon ng reschedule ng kanyang pag-witness dyan sa impeachment trial. Anak ng kagwang Kamatibag. Bakit ka nagpa-reschedule? Hindi pa tapos ang ang hinayupak na script. Sumalang ka para malaman namin ang inyong kasinungalingan. Speaking of nangatog, ito pa, barbero. Naka ng kagwang barbers, nakakahiya kang Surigao nun ka. Di mo ba alam, mga Surigao nun, Soli Duterte, ikaw lang yung nagbubukod tanging walang kwentang taga Surigao nun. Hayan, takot sa mga Duterte diehard supporters. Ayaw daw niya makipag-engage sa mga nambaba sa prosecution kasi siya man yung di ba sa communication team ng hinayupak na prosecution? Ayaw daw niya. So ibig sabihin, takot ka. Bardagulan Yawards. Vice President Inday Sara Duterte ayon sa magaling na abogado, kapag hindi makonvict si Inday Sara Duterte ay lalong lumalakas at lalakas ang kanyang impluwensya sa maraming tao. Kaya ang 2028 presidential election, didbul agad yan. Sure win na si Inday Sara. Magandang gabi po sa ating lahat. Pa-like po muna, pa-share, pa-subscribe. At pakipindot po ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Pag-usapan po natin muli ang impeachment. Ito yung pinakabagong sariwang update po. Nangatog po itong si Melvin Matibag. Ayan, humingi po sa Team Buhaya ng request. Anong request? Ayan. Matibag request rescheduling of testimony in VP Duterte impeachment trial. Aray ko bangag. Ba't ka nagpa-reschedule? Hindi pa ba tapos ang inyong script? I-memorize dong. Kasi pag hindi mo yan ma-memorize dong, dali ka ngayon kay Attorney Sison sa cross-examination, iyak ka talaga dyan. At kahiya-hiya kang NBI director pag sumalang ka na, tapos susyunga-syunga ka dyan, dahil ang sinungaling ay sinungaling talaga. Kasi kahit anong, kung ikaw kasi nagsasabi ng totoo at magsasabi ng totoo sa inyong mga testimonya, kahit anong araw, kailanman, ay anytime, pwede kang sasalang dahil hindi ka nagsisinungaling. Pero ito, kung sinungaling ka, patay ka diha, pag i-cross-examine ka ni Attorney Sheila Sison at ng depensa, na siguradong magkabulol-bulol ka, Matibag, at talagang matitibag ka. Ang sabi daw kasi niya ay meron daw siyang mag-abroad daw siya. May mga event daw siyang aatinan. Mga ibang bansa ang buang gamit ang pera ng bayan kaya nagpa-reschedule siya. Wag na. Kung ano yung schedule mo, sundin mo yan. Para malaman ng taong bayan kung gaano nga kabobo na NBI director. So takot na takot. Ikaw ba naman, i-cross-examine ka ng mga batikang abogado, patay ka talaga. Speaking of takot, ayan na, hindi natin alam. Matutuloy ba si Matibag ngayon linggo? Atrasado na. So mukhang magkalabo-labo ng prosecution ngayon. Kasi man yan, di ba, meron silang tinatawag ng mga calendar of activities, naka-schedule lahat ng mga witness nila. Meron lang isang witness dyan na hindi susunod sa schedule, labo-labo, na lalong tatagal ang hearing, impeachment trial. Pero ayon kasi sa ayon sa mga
Senate judges, no? Itong si presiding PK na Senado, presiding officer, nabawasan daw yung mga objection. Bakit babawasan? Pag binawasan, so paano yun? Gusto mo mag-object, ayaw mo pa object, anak ka ng kagwang talaga. Ito, pakinggan po natin dahil nangatog na po itong si Matibag. Kasi tagta rin po ito ng objection talaga. Pakinggan po natin kung babawasan daw yung objection, merong gray area na nakikita ang isa rin sa pinakabatikang abogado, Attorney Panelo. Iba't ibang usaping legal ang lumutang sa ikatlong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kabilang ang isyu ng pagkakaroon ng dalawang presiding officers, ang naging pagkakasunod-sunod ng pagtalakay sa articles of impeachment at ang aligasyong grave threat laban sa Vice Presidente. Si Prince Tripoli sa report. Sa eksklusibong panayam kay Attorney Anthony Lodalvi Vista, isang criminal law professor at civil litigation lawyer, binigyang diin itong dapat suriin ang mga usapin sa impeachment trial batay sa konstitusyon, sa umiiral na batas at sa ebidensyang ihaharap ng prosekusyon. Anya, walang malinaw na probisyon sa saligang batas kung sino ang dapat mamuno sa impeachment trial kapag Vice Presidente ang nililitis. Bagamat nakasaad sa Senate impeachment rules na ang Senate President ang dapat magsilbing presiding officer, maari pa rin itong baguhin dahil panuntunan lamang ito ng Senado. It so happened that in the case of vice presidents, the Constitution does not speak of who is mandated to preside. May area, but isang sa kanila, if it's not prohibited by the Constitution, then it's up to them to lay down the procedure. Nilinaw rin ng abogado na prerogative o karapatan ng prosekusyon kung anong articles of impeachment Teka, hindi pala si Attorney Panelo yan. Yung susunod, ipi-play natin ng video. Tuloy lang, ang kanilang uunahing talakayin. Hindi raw ito nangangahulugang may kalamangan o kahinaan ang alinmang panig. Bilang dating prosecutor, sinabi niyang karaniwang nakabatay ang presentasyon sa availability ng mga testigo at sa estratehiya ng prosekusyon. The success of the prosecution or the weakness or the failure of the prosecution's evidence depends on itself. I mean, if it's weak, it will fail on its own because the evidence should have that burden of proof. Pag walang burden of proof, pag hindi niya ma-prove, then it will fail on its own. It will die on its own. Kaugnay naman ang aligasyong grave threat, iginiit ni Attorney Vista na dapat munang mapatunayan ang lahat ng elemento ng krimen, kabilang ang malinaw na criminal intent o intensyong kriminal bago ito maituring na paglabag sa ilalim ng revised penal code. Habang nagpapatuloy ang paglilitis, nananatiling sentro ng diskusyon ang interpretasyon sa mga batas at patakaran ng Senado. Para kay Attorney Vista, ang direksyon ng kaso ay hindi dapat ibase sa mga haka-haka o opinyon, kundi sa matibay na probisyon ng batas at sa ebidensyang ilalatag ng bawat panig. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, Prince Yun Tripoli, yung gray area, no? Dahil doon sa presiding judge, anak ng kagwang, di naman dapat yan si Chis Escudero. At binatikos po yan ni Attorney Sal Panelo, itong si Chis Escudero dahil bias daw umano. Pakinggan natin si Attorney Sal. Ito lang. Sorry ha. Ayan, Attorney Sal. Ano pong masasabi nyo sa ginawang pahayag ng presiding officer regarding sa pagbibigay ng mga pahayag na maaaring makaka-apekto sa buong paglilitis? Unang-una, hindi siya dapat talaga presiding officer. Masyado siyang bias. Tingnan mo, yung sinasabi niya, i-delete ko man. Nasabi na. Yeah. Ikaw nga ang pumayag Kung hindi ka pumayag na magsalita ang magtalumpati yung prosecution sa isang tanong ng senador na hindi naman yun ang dapat nasagot, pinayagan mo Ikaw ang may kasalanan. Huwag mong itatapon ng sisi sa iba. Hindi ka marunong mag-preside. Yan ang katotohanan dyan. Pangalawa, alam po ninyo, yung pag-limit, nililimitahan nila ang mga senador judges na magtanong sa 2 minuto lang, Jesus Mariosep. Hindi ko malaman kung saan nila nakuha yun na dapat ganun. Hindi mo po pwedeng tigilan ang senador at judge. Bakit kayo? Mga huwes kayo
Hindi ho ba, tingnan nyo ha, bibigyan ko kayo ng halimbawa sa Supreme Court. Hindi ba kadalasan, o hindi naman kadalasan, may mga lumalabas na hearing sa Supreme Court. 15 sila. Nakakita na ba kayo doon sa isang justice na nagtatanong na nilimit niya ang sarili niya sa 2 minuto? Umaabot pa nga ng kalahating oras ang pagtatanong eh. Bakit? Kasi kailangan na dapat ang bawat judge, senador ay magtanong kayo para hanapin yung katotohanan. Hindi kayo dapat pigilan. Whether ang tanong nyo, kasi sinasabi niya, hindi, baka ang tanong mo magpe-prejudice. Hindi. Kahit na ang tanong mo na parang lumilinya kang kakampi ng prosecution o kampi ng defense, okay lang yan. Kasi naririyan naman ang bawat panig na po pwedeng sumagot sa mga tanong mo at sabihin na, teka ho, pero hindi naman masama like yung si Ontiveros. Hindi yung totoo na gaya ng obserbasyon ng isang senadora na yung tanong na yun mali. Kasi ang tanong niya, ang ganda nga ng tanong niya. Ang tanong niya, hindi niyo naman aprobahan na nagkontrata ng assassin. So, ano ito? Ano itong presentasyon mo? Ito ba ang testigo ito? Magpapatunay ba ito na meron ngang pagbabanta? Na ito ay isang impeachable offense? O ito ba, ano ba ito? Ito ay masamang asa lang ng presidente, ng vice-presidente. Hindi yung masamang tanong yun. Magandang ang tanong yun eh. Bakit mo ipagbabawal? Hindi mo pa pwede ipagbawal. Kahit na ilang oras kayo dyan magtanong, basta hanapin niyo ang katotohanan. Mali ang rules na yan. That's why I suggested, nung makausap ko si Senate President Gatchalian, sabi ko, mali ang rules ninyo. Eh mga judge kayo eh. Kailangan bigyan kayo ng lahat ng pagkakataon na itanong nyo ang gusto nyong itanong. Kahit na anong tanong. Kaya huwag kayong mag-alala kung ito parang kumakampi ka. Hindi huwag kalimutan yung kumakampi. Ang mahalaga, ano yung tanong mo at anong sagot para malaman mo yung katotohanan. O kaya, ayan ang problema kasi. Nilagay niyo si Escudero. Lumalabas na ang kulay nito. Kasi bias. Parang nag-aabogado ka sa prosecution. Pumapayag ka sa mga maling prosedimento. Bakit pinalitan si Gatchalian? Kasi si Gatchalian, medyo mahihirapan sila rito, independent-minded. Hindi mo ito makokontrol. Ito si Escudero, hindi ba? Bumaliktad na nga O dito, kontrolado mo na. Ang katotohanan dyan. Attorney Sal, kasi pinalitan si Gatchalian, bubo kasi yan. Walang alam, di alam mag-preside. Bias daw si Chis Escudero. Chis, umayos ka, baka maputakti ka ng mga DDAs, no? Malamang babalimbing din yan si Chis Escudero, Dapat nga, ang ginawa nila, ay bumaba na lang sa pwesto si Gatchalian at si Chis na lang gawing Senate President. Pero, merong petition po ngayon sa Korte Suprema, di ba, na ipatigil yung impeachment trial dahil yung presiding officer na pagtalaga kay Chis Escudero ay labag sa saligang batas. Tuloy lang natin si Atty. Sal Panelo tungkol sa mga Xerox. So, ito. Maraming salamat at Attorney Sal. Sa iba pang sa iba pang issue, ipinagtanggol naman ng House Prosecution Panel itong paggamit nga ng mga photocopy documents sa impeachment trial ni VP Sara. Ayon sa kanila, pinapayagan sa ilalim ng umiiral na rules on evidence yung paggamit nga ng mga certified photocopy basta walang question sa pagiging tunay nito. Samantala, sinabi ni Senator Panfilo Lacson na maaring umabot sa Korte Suprema yung usapin kung sapat ba yung 16 na boto upang mahatulan ng isang opisyal sa impeachment trial. Pagdating po sa mga photocopy evidences, Attorney Sal, gaano po kahalaga na ang isang dokumento ay or tama po ba na kahit photocopy admissible na maging ebidensya? Unang-una, ano ba pinag-uusapan nila ng dokumento? Sabi ko nga, hindi nga mahalaga yung useless nga yung testigo kahit ano pong mga tanong mo doon o whatever. Kaugnay doon sa authenticity, wala yun. Kasi wala naman nag-question ng authenticity nga Bakit mo pupormahan na authentic yan? Authentic ito. Wala. Meron ba nagka-question na hindi nangyari yun? Kaya na sinabi ko, ang tanong lang doon, yung bang mga pahayag niya ay sapat upang maging batayan sa isang impeachable offense o isang krimen. Yan ang tanong doon ito naman si Lacson. Talaga kahit kailan talagang pasaway ito Sinabi na nga ng saligang batas. Hindi dahil sinabi ni Escudero. Kaya nga, di ba, tanong sa akin ng isang
isang anchor eh. Mm. Ikaw ba sumasang-ayon kay Escudero na 16 lang ang botong kailangan? Sabi ko, hindi ako sumasang-ayon. Sumasang-ayon siya sa akin dahil nauna ako sa kanya, matagal ko nang sinasabi yan. At hindi ako nagsasabi noon. At hindi rin siya nagsasabi noon. Ang nagsasabing 16 ang kailangan na yung konstitusyon Correct. na kailangan 16 ang boto, 2/3 noong lahat ng mga senador. Eh, itong sinakson, ay gusto nila babaan yung Threshold. pundasyon, Mhm. hindi na 24 kasi nakakulong na yung dalawa. Kaya kailangan babaan na rin. Hindi na dapat 16. Kaya gusto nila, gawin na lang 12, 14. Basta gusto nila babaan kasi nahihirapan sila doon sa 16. Gaya po ng paulit-ulit na natin sinabi sa programa natin. 3 lamang ang kalakaran kung paano mo mababawasan yung 24. Number 1, mamamatay ang senador. Mhm. Number 2, tatanggalin ang senador, in-expel. Number 3, kung siya ay nagbitiw sa tungkulin bilang senador. So pag yung 3 kalakaran na yun nangyari sa sa sino man sa mga senador, mababawasan yung 24. O kaya yung 2/3 mo, mababago na. Pero dahil hindi naman, nakakulong lang, pero nandiyan pa siya, 24 pa rin. Itong si Lacson gusto niya talaga i-convict si Inday nga. Kaya galit na galit yan. Sinabi ko, pusakal ka kasi kay Duterte, kaya bubuto ka ng ng conviction. No? Ngayon, nahihirapan kayo dyan sa 16, gusto mo kayo ibaba yung bilang. Yan. Halatang-halata kayo. Mhm. Ayan. So, Malabo na, Lacson, no? Si Lacson talagang tama, pusakal na anti-Duterte. Wala man yan si Lacson. Bakit, di ko nga maintindihan bakit galit siya sa mga Duterte. Wala, sira yung imahe niya nung nag-anti-Duterte siya kasi nga, si Marcos nag-anti-Duterte na rin. Pero hindi nyo alam na ang maging presidente talaga sa 2028, si Inday Sara. Hindi nyo makonvict si Inday Sara, 16 ang kailangan nyo. Tuloy lang natin si Atty. Sal. samantala, Attorney Sal, itinakda nga ng Senate Impeachment Court sa susunod na linggo yung oral arguments kaugnay ng kahilingan ng prosekusyon na masapina itong ang mga bank at tax record ni na Vice President Sara Duterte ng kanyang asawang si Attorney Manasseh Carpio at ilang mga negosyo. Naghahain or maghahain din ng magkabilang panig ng kani-kanilang memoranda bago ang pagtinig. Inatasan din ng korte na humarap bilang testigo si dating OVP Chief of Staff Zulaika Lopez habang ipinagpatuloy ng depensa yung pagtatanong sa unang testigo ng prosekusyon na si NBI Senior Agent John Mark Calilong upang questionin yung kredibilidad ng kanyang investigasyon. At ito nga ay expected sa mga susunod na mga trial, Attorney Sala. Ano pong masasabi ninyo dito? Hintayin natin yung mga testigo. Mayroon mag-komentaryo na hindi pa natin narinig kung ano sasabihin ng mga testigo nila at kung ano ang nilalaman ng mga dokumento. Ayan. Pero nag-i-insist pa rin sila doon sa Attorney Sal, doon sa BIR records na naibalik na nga sa BIR nung nakaraang mga araw. Ano yung box? Yes. Dapat lang na may balik yun dahil hindi nga nabuksan Kung hindi nabuksan, bakit mananatili dyan? Hindi naman ginagawa pang ebidensya. Kaya balik muna sa pinanggalingan. Saka ang impeachment court naman ang mag-decide kung bubuksan o hindi. Correct ka, Atty. Sal. Dapat ibalik sa BIR. Umiyak nga dyan si Luis Troy. Si Laila Disaba yung BIR box. Kasi ang sabi nga, dinig-dinig ay ang tanging makapagbukas lamang daw ng BIR box ay si Bangag. Pabuksan daw ni Bangag. Alam niyo po, kahit anong gawin po ninyo, Lacson, hindi po talaga makonvict si Vice President Inday Sara. 16, saan po kayo maghanap ng 16? Itong si Barbers, diretso tayo kay Barbers para tuloy-tuloy tayo. Alam mo itong congressman na ito, dating congressman, wala pong proyekto yan sa Surigao del Norte. As in, taga Surigao del Norte man ako, putang ina, hindi yan ramdam ng mga taga Surigao nun. Kumapit lang to kay Bangag at saka kay Martin Romualdez, magulat-gulat tayo, ginawa siyang spokesperson ba to? Communication team ng prosecution labang kay Inday Sara. Pero takot naman tong hinayupak na ito sa mga Duterte diehard supporters. Ayaw makipag-engage, Ayaw daw niyang patulan ang mga supporter na Inday Sara ng mga Duterte. Putang kapal ng mukha mo, Barbers.
Baka nakalimutan mo, nag-request ka ng satellite office ng Office of the Vice President sa Surigao del Norte. Binigyan kayo dyan sa Surigao City ni Inday Sara. Pero ang sukli mong hinayupa ito, pagiging anti-Duterte. Pakinggan natin itong si Barbers at i-debunk natin. Ito, kaunti lang. Itong mga nagdaang araw, bago nagpasimula itong paglilitis, paulit-ulit na sinasabi ng prosecution na manangan sa ebidensya. Pero nakikita natin yung mga kalaban, yung katunggali, patindi ng patindi yung bashing. Ito pa yung gago na to, yung sinasabi na si Inday Sara walang nagawa at kapal ng muka. Ang putang ina ninyo. Sir, magkano ba yung sinampal sa'yo na malita? Tingnan mo, ito ba yun? O yung isa? Basta, sinabihan si Inday Sara, kapal daw ng mukha, wala daw nagawa. Siya nag-interview yan putragis na. Nayupak na mga to. Patindi ng patindi yung bullying. Ano ang ginagawa ng mga tagapagsalita o ng communications group ng prosecution panel para masiguro na matumbok ng publiko yung pinakadiwa ng prosesong ito? Well, sa panig ng prosecution ay patuloy yung aming pagkikwento ng mga ebidensyang inilatag, no? At yung nakafocus dito doon sa kahalagahan ng statement na binitawan ng aming witness, no? We do not go over the statements na ipinahayag dahil pagka ganun papatulho kami doon sa mga hindi dapat patulan, no? According to one of our colleagues, sabi nga niya, yung mga ganyan mga pagpakalat ng fake news at pagbabash doon sa mga membro ng prosecution panel, bread and butter na po yan nung katunggali, no? At yan po ay hindi ho bago dahil from the beginning hindi pa ho pinag-uusapan pa lang ho sa Committee on Justice itong usaping ito, tuloy-tuloy ho yung pambabash nila. And all those who are participating and wanting the truth to come out, lahat ho yan ay binash nila. Hindi ho natin kailangan sigurong sagutin yung kanilang mga pagpapakalat ng mga fake news at paninira, no, doon sa mga miyembro ng prosecution panel. Alam naman natin na Lo ka, Barbers. Paninira sa prosecution panel. Wala na pong sirain sa inyo. Matagal na kayong sira. Roko-roko ka. Anong fake news? Dinidebunk lang namin. Anong tuloy-tuloy na paglalabas ng ng ebidensya? Wag tuloy-tuloy ang paglabas ng kasinungalingan, hindi katotohanan, mga hunghang. Alam mo, ako taga Surigao ako. Putang ina, itong hinayupak na Barbers, ikinahiya ako po ito. Dapat ito persona non grata to sa Surigao del Norte. Hindi naman yan taga Surigao. Taga Marikina na yata itong hinayupak na ito, taga Makati. Wala na. Ako kayo mga taga Surigao del Norte, nakita ba ninyo yung mag-asawang Barbers daan sa Surigao, probinsya ng Surigao? Hindi. Saan nyo nakikita? Nandito sa Maynila itong hinayupak. Hindi daw sa makipag-engage kasi noon pa daw, hindi pa nagsimula yung impeachment trial, binabas na daw sila. Anak ng kagwang, deserve po ninyo kalad ka rin sa social media dahil wala kayong mga silbi sa lipunan. Ang ginagawa ninyo ang paglilimas sa kaban ng bayan. Dapat lang, Barbers, na matakot ka sa mga Duterte diehard supporters. Dahil sa 2028 election, paniguradong bukya na kayo. Kayong mga taga Surigao del Norte, huwag nyo na pong iboto tong animal na ito. Kahit bigyan kayo ng 500, tanggapin yung 500, huwag isulat ang Barbers. Tagal naman yung Barbers sa Surigao del Norte, wala man lang ambag yan. May proyekto ba silang nagawa? As in, wala. Sarili nilang bulsa, hayahay ang buhay. Diba, Barbers? Tanginom tapos na termino niya, sa pagkakongresista, ginawa talaga siyang parte ng communication. Kung magaling po kayo, kung totoo po yung mga sinasabi ninyo, makipagbardagulan po kayo sa aming mga Duterte diehard supporters dahil alam naming gawa-gawa lang yung mga akusasyon ninyo kay Inday Sara. Dapat kayo ang imbestigahan. Pakinggan po natin itong si Attorney Panilo dahil yung interview niya, sinabi niya na si Vice President Inday Sara ay lalong lumalakas at lalakas pag hindi makonvict dyan sa impeachment court. Makinig ka, Barbers, dito.
Kasi paniguradong itlog kayong lahat dito. Pakinggan natin si yung interview kay Panilo. Narito. Habang palapit ng palapit ang 2028 at hindi natitibag Teka lang. O, ito. Wala na ano ako. Ito pala. Ayan, bawasan ang objection. At sabi ni Attorney Panilo, pag hindi palapit na palapit daw ang 2028 election, pag hindi matitibag si Inday Sara, panigurado lalong lumalakas at lalakas ang kanyang impluwensya. Narito, pakinggan natin. Posibleng makinabang ang prosecution o ang defense kung hindi sapat ang nakalaang panahon sa paglilitis sa bawat artikulo ng impeachment dahil sa haba ng pagdinig sa bawat testigo. Bakit? Alamin sa balita. Iminungkahi ni Attorney Salvador Paulo Panelo Jr. na bawasan ang magkabilang panig ang paghahain ng objections sa gitna ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa kanya, makatutulong ito upang mapabilis ang presentasyon ng mga ebidensya at maiwasang maapektuhan ang itinakdang 92-day trial period. Kasunod ito ng pagdinig sa testigo ng prosecution para sa Article 4. Si NBA agent John Marcarilong na umabot ng 2 araw. hindi ordinaryong korte ito. Ito yung Senate Impeachment Court na kinabibilangan din ng mga senator judges na hindi abogado, tapos naka-broadcast pa ito sa buong Pilipinas, sa buong mundo even. Baka mas maganda na bawasan yung objections para makapunta na dun sa mahalagang parte ng testimonya at para yung defense naman masagot agad. Ayon kay Attorney Panelo Jr., mahalagang bantayan kung sino ang posibleng makinabang kung hindi matatapos sa loob ng nakatakdang trial period ang paglilitis. Matatandaang humiling ang prosecution ng 62 araw para sa presentasyon ng kanilang ebidensya, habang 30 araw naman ang inilaan para sa depensa. 11 araw dito ay nakalaan sa Article 4 na tumatalakay sa umano'y pagbabanta ni Vice President Sara Duterte kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Dagdag pa niya, maaaring pabor sa prosecution kung hahaba ang pagdinig sa bawat testigo dahil mas matagal umanong mailalantad sa publiko ang mga alegasyon laban kay VP Sara. Ang prosecution pwede na lang isipin na pag habang pahaba ng pahaba itong impeachment, araw-araw nating madudungisan ang reputasyon ni VP Sara, kahit hindi natin, at dahil dito, baka makuha natin yung 16 votes. Or pwede rin naman, kahit hindi natin makuha yung 16 votes, dahil araw-araw natin siyang sinisiraan, baka humina siya sa eleksyon sa 2028. Sa kabilang banda, maaari rin umanong maging pabor ang pag-aantala sa depensa kung magiging epektibo ang kanilang pagsagot sa mga akusasyon. Sa defense naman, kung maganda ang pagsagot nila laban doon sa mga akusasyon laban kay VP Sara, baka iniisip din nila na ang delay makakapabor naman sa kanila. Dahil habang palapit ang 2028 at hindi natitibag si VP Sara, palakas ang impluwensya niya sa taong bayan at even sa mga senator judges na syempre may mga political considerations ding iniisip. Kapag matapos ang prosecution, maipresenta ang kanilang mga ebidensya at mga testigo para sa 4 na articles of impeachment, ang depensa naman ang maghahain ng kanilang mga sagot sa mga reklamo. Ayon kay Attorney Panelo Jr., posibleng mas magkaroon ng malaking epekto sa publiko ang presentasyon ng depensa dahil sila ang huling maglalatag ng kanilang ebidensya. Baka mas tumatak sa isip ng tao yung ebidensya ni VP Sara dahil siya ang huling sa kanya ang huling salita. Sa Lunes hanggang Miyerkules, nakatakdang ipagpatuloy ang impeachment trial kung saan 3 testigo ang inaasahang haharap sa impeachment court sa susunod na linggo. Kabilang sa mga ito sina Attorney Jeremy Lotoc, Regional Director ng NBI BARM, Attorney Zulaika Lopez, Chief of Staff ng Office of the Vice President, at Captain Belinda Bello, Executive Director ng Legislative Security Bureau. Hindi kasama si Matibag, umatras na. Alam mo ako dito, gusto ko pong palawakin natin yung usapin na kapag hindi ma-convict si Vice President Inday Sara at papalapit
ang 2028 election, ay lalong lalakas si Inday. Ganun talagang magiging epekto nito. Ako, okay ako dito talaga sa impeachment dahil ito ang magbigay ng vindication kay Vice President Inday Sara na hindi siya kurap at lalong makahanap ng maraming supporters. Balikan lang natin konti yung sinasabi ni Attorney Paulo Panilo. Ito maganda kasi ito pakinggan. Ito pakinggan natin na. Ito. Habang palapit ng palapit ang 2028 at hindi natitibag si VP Sara, palakas ang impluwensya niya sa taong bayan at even sa mga senator judges na syempre may mga political considerations ding iniisip. At ang isa pang mahalagang dapat tandaan is sa isang trial, ang huling nagprepresenta ng evidence ay so dun sa Depensa. 90 days, kung matapos man sa 90 days, yung last 30 days na presentation, defense yan. So baka mas tumatak sa isip ng tao yung ebidensya ni VP Sara dahil siya ang huling sa kanya ang huling salita. So yun ang dapat natin bantayan dun sa mga delays na yan. Si kanino ba nakakapabor yan? Pero ultimately, ang tingin ko dito, dahil nauubos yung oras ng Senado, at syempre, pati yung ibang mga government officials, dahil tinatawag silang mga testigo dyan, pati na yung mga House panel prosecutors, ang talo dito actually yung taong bayan kasi nakaka-distract itong impeachment trial sa tunay na trabaho ng gobyerno, which is pagandahin ng buhay ng mga mamamayan. Wala namang makakabuting buhay, mapapabuting buhay dito sa impeachment trial na ito. At narinig na nga natin na magkano ba, 25 million a day ba ang ginagastos ng Senado sa bawat Lugi session. pa tayo. So imbis na yung 25 million ginugugol para sa paglikha ng batas na makakaginhawa sa buhay natin, pinag-aaksaya natin ang panahon dito sa impeachment trial na sa aking palagay wala namang basehan. Ayan po, ito yung pinakamagandang usapin. Pag hindi po makonvict nila si Vice President Inday Sara, tapos ng boxing. Panigurado na po, sure win na si Inday Sara sa 2028 presidential election. Paano na ho yung mga pangarap ng mga senador? No? Maraming re-electionist ngayon sa Senado, 12 po yan. So yung 12 na yan, pag buboto na ma-impeach si Inday Sara, malabo man magkaroon ng conviction kasi 16 naman. Kung ibuboto silang to convict kay Vice President Inday Sara, pagdating ng 2028 presidential election, durog sila kasi di man ma-convict si Inday. 16 votes, tangina malabo. Yan si Subiri at saka si sino yun? Si JBR Sito, hindi rin yan buboto na makonvict si Vice President Inday Sara. Ang tanging gain lang dito ng mga hinayupak ay baka masira si Inday, pero hindi nga ho nasisira. Dahil yung mga witnesses ng prosecution, kagaya si Kalilong, isira din pala to. Mantakin mo, sisirain mo si Inday Sara, akusahan mo, pero yung si Kalilong, meron din problema pala sa kanyang sarili. Siraan mo si Inday Sara, hindi ka, alam ba yung parang hindi ka talaga credible na witness, wala kang kredibilidad para maglabas ng mga pahayag labang kay Vice President Inday Sara Duterte. Yan ang maliwanag dyan. Nang sabi ng ibang mga DDS, tayo lahat pala, hindi lang iba. Sabi ng mga kaibigan nating mga DDS, kasama tayo, pag hindi po makonvict si Vice President Inday Sara, panigurado sa 2028, tapos na ang laban. Pakinggan natin yung magandang at matalinong DDS. Mga kababayan, hello, pag-usapan natin siya. Ibinakilala siya sa bansa bilang isang well-trained expert sa digital forensics. Nung sumalang na ang testigo sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, may isang tagpo na ating nakita. Itataas ng testigo ang kanyang kanang kamay. Hahawakan ang banal na Biblia at manunumpa sa harap ng Diyos at ng bayan na magsasabi ng buong katotohanan. Pero ang tanong ng milyon-milyong Pilipino kay NBI Senior Agent John Mark Calilong, mga kabayan, ang Biblia ba na hinawakan niya ay ginalang niya o ginawa lang niyang dekorasyon para pagtakpan ang isang bulok na script?
Ipinagmamalaki kasi siya ni Attorney Ligutan bilang isang expert sa digital forensics. Well-trained. Sabi pa, well-trained na may malawak na karanasan. Pero mga kababayan, tinanggal natin ang maskara na kanilang expert. Nilangkat natin ang tunay na resibo ng kanyang track record. At ano ang lumabas? Ang kanilang dakilang cyber expert daw ng prosecution. Naging audit supervisor at accountant pala bago pumasok sa NBI noong 2021. Oo. Yes, mga kababayan. Certified Public Accountant o CPA pala itong testigo nila. Sa pag-audit ng resibo, sa pagbibilang, at pag-compute ng pera. Kaya ang tanong natin, paano napunta ang isang auditor sa pagiging pangunahing forensic giant sa isang napakaselan at komplikadong kaso ng pambansang banta? No? Bakit accountant ang isinalang ng prosecution? Sino ba talaga ang niloloko nila? Mga kababayan, hinawakan niya ang banal na Biblia at nangakong magsasabi ng katotohanan. Pero tingnan natin ang Proverbs chapter 19 verse 9. It says there, a false witness will not go unpunished, and whoever pours out lie will perish. 2 linggo. 2 linggong online training lang ang baon niya para tawaging eksperto. At noong tinanong siya ng depensa kung may personal ba siyang kaalaman sa sinasabing banta, ang naging pag-amin niya sa ilalim ng panunumpa, ang sabi niya mga babayan, wala akong direct o personal knowledge. Napanood niya lang pala ang video sa internet na pinanood din ng buong Pilipinas, mga babayan. Correct. Ang mag-download ng video mula sa social media at mag-print ng screenshot ay hindi forensics, mga kababayan. Trabaho yan ng ordinaryong netizen. Ang ipilit na magpanggap na isang expert witness para lang gipitin si Vice President Sara ay lantarang pambabastos sa talino ng mamamayan. No? At ito yung pinakamatindi na dapat malaman ng buong bayan. Ibinunyag mismo ng dating Executive Secretary na si Attorney Vic Rodriguez na ang unang pambatong testigo ng prosecution ay naharap sa patong-patong na mabibigat na reklamo sa Office of the Ombudsman. No? Ayon sa record, mga kababayan, ang mga reklamong kinakarap niya ay robbery extortion o pangingikil, theft o pagnanakaw, falsification of documents, at perjury o krimen ng pagsisinungaling sa ilalim ng panunumpa. Eh di wow! Now, balikan natin muli ang Biblia sa Proverbs chapter 11 verse 3, mga kababayan. Anong sabi doon? The integrity of the upright guides them, but the unfaithful are destroyed by their duplicity. So, paano ka magiging mukha ng katotohanan kung ang sarili mong record ay may bahid ng reklamo ng pangingikil? Correct. Wasak ang prosecution. Diba? Wasak mo Kumuha lang. sila ng testigong may sariling legal na multo na tinatakasan para lang gamiting pambala sa kanyon sa inyong desperadong political demolition job laban kay Vice President Sara Duterte. Kaya pala sa simula pa lang ng trial, mga kababayan, sinalubong na agad sila ng depensa ng katagang continuing objection. No proper ground, sabi ng depensa. Kaya nataranta yung prosecution, mga babayan. Umabot sa mahigit 15 seconds ang dead air sa korte dahil hindi alam ang isasagot. At sa sobrang gulo ng takbo ng prosecution, mga kababayan, maging ang automatic transcribing software na computer ay nalilito at nakakabuhol-buhol ang transcript. May sumpa ang kasinungalingan, kaya nagkakabuhol-buhol ang buong proseso ninyo. Kung hindi ninyo mabubuwag ang paninindigan at tiwala ng milyon-milyong Pilipino kay Inday Sara Duterte, no? Gamit ang mga hilaw na testimonya at bulok na script ninyo. Let's see sa Lunes kung expert ba din ang pangalawang witness ng prosecution. And to anti-Dutertes, ipagdasal nyo lang na ma-impeach si VP Sara. Dahil kung hindi, good luck sa 2028. Tama ka talaga, te. Yan lang naman eh. Kung hindi makonvict si Inday Sara, wala na. Good luck sa 2028. Good luck sa atin, bad luck sa kanila. Lalong lalakas si Inday, lumalakas lalo. Ito, speaking of lumalakas. O tingnan mo, imbis na mabawasan ang mga supporters ni Inday Sara dahil nga pinulutan si Inday Sara sa impeachment, mga akusasyon, o tingnan anong nangyayari dyan. Ayan, may bagong grupo. O ito po. Formal nang inilunsad ngayong Sabado kagahapon, Hulyo 11, ang Duterte Tayo Movement kasabay ng Mindanao Wide Leadership Launching 2026 sa Buhangin, Davao City. Pinangunahan ni Founder and National Chairman Mar Masangguid ang paglunsad ng organisasyon na nagmula sa Inday Sara Duterte Movement bilang bahagi ng pagpapalawak ng advokasya nito. Dinaluhan ang aktibidad ng mga leader mula sa iba't ibang panig ng Mindanao at
ng panauhing tagapagsalita na si Doc Richard Mata na nagbahagi ng kanyang mga pananaw sa mga napapanahong isyo sa kasalukuyang kalagayan ng bansa. Mantakin mo. Imbes na babawasan ang supporters ng mga Duterte na dagdagan pa. So isa lang ang ibig sabihin. Walang epekto ang impeachment labang kay Inday Sara at lalo lang ho nila pinapalakas itong aling ito. At wala na pong makakatalo kay Vice President Inday Sara Duterte sa 2028. Kaya ang resulta sa mga buhayang ito, kasama si Barbers, kasama si Matibag, nga po kayong lahat dahil ang taong bayan ay solid Duterte pa rin. At abangan po natin bukas muli, Lunes, no, ang impeachment trial. Tingnan po natin kung sino yung mga witness na iharap nila. At tingnan po natin kung paano mawasak muli ang buhay ng mga prosecution sa impeachment trial bukas. Laban lang para sa bayan, day. Basta alam namin, anak ng kagwang, there will be a day of reckoning at yung 2028 ay kukunin po nating mga Duterte diehard supporters at yung mga buwayang kagaya ni Barbers at ni Matibag, paniguradong dapa ang mga kunimas. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Disdak Pilipinas. Disdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Disdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Disdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Disdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Disdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Disdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Disdak Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.